kabutihan sa nagawa ng mga gawain sa trabaho at pag-iingat din sa aking pamilya sa Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon. Amen. So, ayan. Amen. Ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may nakita ng medyo mura. Yung ilaw headlight. Headlight? Dating yung nakita nila 1.8, yung nakita ko sa Sulay 1,080. Tapos may tinawaran siya. Sabi niya 900 na lang. Sabi ko hindi, wala na akong pera. Tapos tumawag uli. Maya after mga 30 minutes yata. Sabi niya na bargain daw yata niya, natawaran niya ng 700. Mahal pala nun, ha? Oo. Ay nakita ko hindi pa rin siya eksakto kasi parang may another na design, pero yung hugis parehas. Doon sa niya ilaw may ibang design. Kaya sabi ko baka hindi i-reject yan ng BPI pag transfer. Tinanong ko yung sa Latiro. Sabi niya hindi naman daw dahil parehas naman daw yung ilaw . So kaya yun. Sabi ko sige, tuloy na yan. At para magamit na rin dito. Kaya yun po. So salamat sa Panginoon dahil at yun din nag-usap na kami sa core group. Sila Sister Mariam, Brad Daniel, ako, si Pastor Roger. Mas naman kaming tatlong nag-usap nila Sister Mariam kasi alanganin yung oras ni Brad Daniel. Pero yun, nag-agree na yung natitirang expenses para sa pagpagawa ng Quezon ay susupport mo na yung sa church. Actually, meron pa naman din akong pera sa church. Dahil yung nagastos ko nung 2022 pala yun ay September 2023 ay 24? 24 ba? 23? Nandyan yung resibo September 23 ata. Kaya bali 3 years na ngayon September 24, 25. Parang 2 years na mahigit. So, yung na-overheat ni Brad Joseph, di ba? Siya yung naka-overheat siya yung nag-drive Tapos, ayun, kung ang naibigay sa akin naman, yung naibalik sa akin, wala pa yata 2,000 yun. Kaya sabi ko, kung mayroong magastos na kahit 1,500 o baka kulang-kulang 2,000, covered na yun nung natirang pera ko doon dito sa church. Kasi yun yung pamasahe ko sana nung pauwi, hindi ako nakauwi nun Kaya ayun, hindi na lang ako umuwi para may panggastos doon sa makina. Sinacrifice ko na lang. Ilang taon na, hindi pa naman binalik. Kunti lang yung naibigay. Kaya sabi ko, kung mai-support mo na ngayon ng kanaan, ng church yun, yung natira. Total, maliit naman Nasa kulang-kulang 10,000 yung nagastos ko 9,700 yun 743. Nakalista dyan sa ko. Tapos, yun, kung matapos na yung repair nun, kung magagastos man ng 2,000 o less than 2,000, hindi ko na kukuhanin yun, yung pera ko na yun. Sa church na lang yun. Yun. Yun yung ang
napag-usapan namin, na-agree naman sila na abunuhan muna ng church. Ayun. So, praise God dahil yun nga, nakakita na nung ilaw, headlight. God willing, sa next week magamit na yun. Kasi mabagal din yung paggawa nila sa sa Latiro eh. Sabagay, kunti na lang naman yung ilalagay nila. Nandun na yung front na bumper, back bumper. Kalagay na, kasi top na. Pinaayos na rin yung mga sinabi kong ayusin, gaya ng brake drum. Hindi na, God willing, hindi na magtuloy yung sa Brake oil. brake, yung yun nga, yung tawag yan, brake fluid. Kasi isang linggo, nakakaisang salin ako eh. Ay, 10 ang isang isang buti. Additional expenses din. So yun, at saka may mga iba pa akong mga pinaayos. Yung mga yung aircon lang siguro, papahuli na yun. O kung magagawa na nila ng paraan doon, mas maganda na siguro. Kaso wala sila doon refrigeration, anong tawag yan? AC technician. Ewan ko kung meron sila doon. Kung sa sunod kausap ko nga, kung meron sila doon, ipasama ko na rin para isahan na lang Ayun. So salamat sa Panginoong Diyos dahil yung sinasabi nilang iup na, ibenta na lang 1,000, 1,500, biruin mo yun. Eh kung yan ay back to road, so baka kahit mga 10,000 o 8,000 mapresyohan yan, diba? Kung ibibenta ng church. God willing, narito pa ako makakuha ng trabaho. O kung yung aking plan B, yung plan A ko kasi ginawa ko na, kinausap ko talaga yung amo ko na baka pwedeng i-extend pa, ay wala na talaga. Dahil sabi niya, ako mismo nga, sabi yung direct manager ko, sabi niya, top secret ito ayan, sikreto ko raw. Siya rin nag-a-apply na. Naghahanap din siya. Kasi sabi ko, naghahanap din po ako kaya minsan, at saka yung sa mga parts nung sasakyan, maraming hinahanap kaya hindi makita. Kaya tumutulong din ako paghanap, sabi ko. Kaya minsan absent ako. Ayun, isa pa yung sa paghanap ko ng trabaho. Pero hanggat hindi ko pa nasabi yung plan B ko, yung plan B ko naman, sasabihin ko kung ang dahilan nila ay nag-cost cutting sila dahil malaki yung ikama, dumudoble daw yun eh. Pag lagpas na sa sabihin ko kahit atin na lang. Yun na yung last yung plan B sa kanila. Yung plan C talaga, yung mag-apply na ako. Kaya pagka nagpunta rin yung boss ko, ayun, yun sabihin ko na kung nabibigat na lang sila sa bayan, di hati kami. Ginenta ko naman kung nasa 7,000, di 3,500 kami. 3,500, isang buwan nun, 250. Kung monthly kakalta sa akin. Kaya sabi ko, pwede na yun. Isa, matutuloy-tuloy pa yung length of service. Diba? So, yun po yung plan na binigay sa puso ko ng Lord. At ipag-pray din natin mamaya para kung yun yung nais ng Lord at mayroon pang isang pang pagkataon para may adjust
ina-adjust pa yung mga dapat ayusin dito, maturuan pa yung mga dapat turuan. Yung iba nag-re-request pa, sabi niya, Pastor, dito ka muna, huwag ka muna umalis. Baka yung iba naman, sige na, Pastor, umalis ka na, may edad ka na. Baka ganun, ano. Anyway, kung ano yung kalooban ng Lord, yun yung sundin natin. Kasi kung sa part naman ng family ko, gusto ko na rin makasama sila para yung may guide ko ba yung mga anak ko. Nahirapan yung asawa ko dun eh. Dahil hindi niya masyado makontrol. Pero yung gusto ng asawa ko kasi daw baka wala daw pang kapusin sa tuition. Yung may dalawa pa kang magka-college eh. Si Joseph mag-college na yun. Kaya dahil si Sarah pa naman yata sa accounting o diretso ng lawyer. Sabi ko malaking yan. Kaya pwede naman siyang working student, di ba? Kung yun yung plano niya. Pwede rin kami mag-support hanggat may blessing ang Lord. So yun lang po, at nagpapasalamat ako sa Lord dahil patuloy niya na ginaguide ako at pinagpapala yung family ko, maging yung sa leadership natin dito. Alam ko patuloy niya na sasamahan tayo at patatatagin, mas pahigit pang palalaguin, patatagin ang Iglesia ng Kanaan, ang UICSGM. Amen? Amen. So yun po. Langanin pala yung camera, no? I-press mo nga bro kung maganda yung view dito pagka dito lang ako. Ano po? Ito? O, sa harap mo dito. Ayan, so okay na. Maliit ako o sakto lang? Sakto lang. Palakin mo o paliitin? Hindi, sakto lang, sakto lang. Sakto lang. Ano? Okay na. Ayan. Ayan, so dako naman po tayo dito sa yung inilagay sa puso ko ng Lord, yung sa John chapter 15. At meron din sa sa book of John, chapter 15. Ayan. Sabi dito sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So yun po yung sinasabi dito sa John chapter 15 verse 7. So anong ibig sabihin? Sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at yung mga salita ko ay mananatili sa inyo, ano man yung hilingin ninyo ay aking gagawin. Sabi niya, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So yun yung gagawin para sa atin, kung ano yung man yung ating hiniling. Pero ano yung pinakang susi? Pag manatili tayo sa Panginoong Hesus at yung salita niya ay nananatili sa atin.
So kaya napakahalaga po pala talaga na lagi tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon. At hindi lamang yun sa pagbabasa, kundi pag isi-share mo rin kung yung mga ano man yung mga nabasa mo, naunawaan mo, natutunan mo, isi-share mo rin yun. Yun ang ibig sabihin ng pananatili sa kanyang salita. Kunyari, nabasa mo ngayon yan. Nakita mo, ba maganda ito ah. Di binasa mo ng binasa, na-memorize mo pa, di ba? So, pag na-memorize mo niyan at naisa puso mo, na-apply mo, ibig sabihin yung salita niya ay nananatili sa iyo, nagre-rema. So, ibig sabihin nananatili, sabi niya, if ye abide in me. So, nananatili tayo sa Panginoong Hesus kasi ginagawa natin yung mga sinasabi niya. Nandito tayo sa church, nagba-Bible study, o nagpe-prayer meeting, o pag Friday, nandito tayo nag-worship. So, ibig sabihin nananatili tayo. Yun yung ibig sabihin ng pananatili sa Panginoong Hesus. O kung merong mga iba pang pinapagawa ang Panginoong Hesus at ginagawa natin, ibig sabihin talagang nandun na sinusunod natin yung kanyang kalooban. So, ibig sabihin nananatili tayo at tayo talaga. If ye abide in me and my words abide in you. So, di ba? Yung words, kaya yun nga, nagkaroon tayo ng ayan, devotion. Pwede rin naman kung magbasa lang tayo o basta nandun lagi yung patuloy nating pagbabasa. At kasi kung hindi na natin i-post o ilalagay sa group yung ating mga binasa dahil hindi na rin natin isulat. Ganun pa rin yun, no? Kung ginagawa natin yung pagdi-devotion, nagbabasa tayo, nagpipray, binabasa natin, inuunawa, tapos ano ba yung sinasabi ng salita, paano ba natin i-apply, parehas din. Kaya kahit yan 10 to 15 minutes na devotion, okay na yun. Pero kung yun nga, may time talaga tayo, mas maganda na isulat natin kung ano yung mga sinasabi ng Lord sa araw na yun. Kasi darating yung time, ito pala yung sinabi ng Lord. Ito pala yung mga revelation niya sa akin. Kaya maganda po yun, yung talagang pinag-iayaman natin yung kanyang salita. Amen? Amen. Siguro po ay muli nating pasiglayin yung ating devotion. Kasi yun, kung i-update natin yun, nabisi tayo sa mga bagay-bagay itong mga nakaraan yan. Kaya parang naglaylo tayo doon sa paglagay natin ng mga devotion doon, pagsulat. Pero kung nakakapagbasa pa rin tayo at yun, nag-pray muna tayo, nagbasa, naghingi ng revelation sa Lord, devotion na rin po yung tawag doon, bagamat hindi natin i-post o nailagay doon. Amen. So yun po yun, yung pananatili. At ang kagandahan dito, doon sa dalawang sinasabi niya na manatili kayo sa akin. So nakita natin kung paano tayo manatili sa Panginoong Hesus. Siyempre, sinusunod natin siya, ibig sabihin nanatili tayo sa Kanya. Ginagawa natin yung mga pinapagawa ng Lord, nanatili tayo sa Kanya. At yung salita niya, yun, bukod sa minimorize natin, binasa natin, sinishare pa natin. So, ibig sabihin, yung word niya, nasa atin, ipinapamuhay natin. Kung kinakailangan mayroong ipag-pray, di ba? Binigyan tayo ng authority, ng kapangyarihan. So, pinapamuhay natin. Nasa atin yung salita niya, ginagawa natin. Yun po yun. At ang kagandahan doon yung panghuli ay meron siyang laging iniiwan na pangako. Pakibasa nga dyan. Tagalog ba yan, Tay Fredo? Yung Sa 7. 7. Chapter 15, verse 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. O, di ba? Amen.
So yung sa dalawang sinasabi niya na manatili sa Panginoong Isus at yung salita niya ay manatili sa atin. So nakita na naman natin kung paano yun mananatili, di ba? Si Jesus sa atin, yung pagsunod sa Kanya, mga kalooban niya at yung salita niya na babasa natin palagi habang tayo nagpipray o at pag lumabas tayo na i-share natin. Ibig sabihin yung salita niya yung nanatili sa atin at sabi niya kung magkagayon ay ano man yung hilingin nyo ay gagawin ko para sa inyo. So, kaya yung sa gabing ito ay tayo magpipray dahil alam ko po na diringgin tayo ng Panginoong Diyos at ano man sabi nga niya, ano man yung ating hilingin dahil lagi tayong dito sa church nag-BBS, nagkikinig ng preaching. Ako gumagawa ng message para sa i-share yung revelation ng Lord sa inyo. Ayun. So, amen. Kaya nananatili talaga tayo sa Panginoong Isus at yung salita niya, yan, sinishare ko sa inyo ngayon sa pamamagitan ng exhortation of prayer. Kaya ibig sabihin, nananatili yung salita ng Panginoon sa akin. Di ba? So, kaya sabi doon, kaya kung magkagayon, ano man yung hilingin ninyo, ay Gagawin sa inyo. yun, yung gagawin. Yun yung ibibigay. Yun yung gagawin niya sa atin. Kaya, naniniwala ba tayo doon? Amen. Amen. So, yun. Praise God. Ngayon, kung gusto pa ninyo na mag-stay pa ako dito, ipag-pray natin. Amen. Kung malakas pa tayo kay Lord. O kung ito pa yung kalooban talaga ng Lord. Di po ba? Actually, malakas naman tayo sa Lord kasi tayong mga anak niya eh. Mga lingkod niya tayo eh. So kaya, yun po. Tayo ay aawit muna. Tapos, tuloy na tayo sa prayer. Amen? So, sige po. At tayo'y closing prayer muna po. Lakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory to the living God. Ama sa pangalan pa ng Panginoong Isus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Dahil minsan na naman, Panginoon, kami ay tinuruan mo po at pinaalala yung mga bagay, yung mga salita mo na sabi mo nga po, Lord, dyan sa John 15 verse 7 na kung kami ay manatili sa iyo at ang salita mo ay manatili sa amin, anuman yung aming hilingin, ay ito po yung gagawin mo po para sa amin. Kaya salamat po, Lord, sa pangako mo at sa katapatan ng mga salita at pangako mo po sa amin. Kaya, Lord, alam po namin naman na diringgin niyo po yung aming mga prayer mamaya. After na kami po ay magbigay ng pasasalamat sa pamamagitan po ng mga awiting ito na aming awitin, Lord, ay ito po yung aming simbolo ng pagpapasalamat sa iyo na kami po ay magpaparangal, aawit para ikaw po yung aming mapasalamatan. At pagkatapos po nito kami po ay magpipray na po, Lord. Kaya salamat po, Lord, patuloy niyo po kaming i-guide by your Holy Spirit. In Jesus Christ, mighty name, with the unity of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige, yung prayer tayo, Pedro. Mataas-taas ka. Abutin yan. Ikaw yung assistant ni Sister Mariam eh. Ang kakantayin natin ay Banal Mong Tahanan. Tapos, yung Kami Katagpuin. Ayan. Para marami natin hinanda ko, ano? Kami Katagpuin. Tapos,
Pupurihin ka sa awit. Bali 3, no? Ayan. Bro, pakipihit mo nga muna. Para pag tayo ko yan, tignan ko yan. Ayan. Okay yan. Sige po, at tayo ay aawit na. Hallelujah. Glory to the living God. Pero hindi ko pala ito hindi ko siya i-video. Kasi yung awit, inaano niya mga yung prayer lang natin o yung i-live natin. Pause muna. Ngayon at kailanman. Yes, Lord, hallelujah. Maghari ka po sa aming Panginoon. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Glory. At Lord God, patuloy po namin na ikaw ay papupurihan, Lord God. Hallelujah. Kami katagpo. Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Oh, yes, I'm sorry. How Nagpapakumbaba. Tatagpuin po, O Diyos, yung aming mga panalangin sa gabing ito. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Praise Jesus. Oh, hallelujah. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, dakila po yung ngalan mo, Panginoon. Kaya patuloy na ikaw po ay aming pararangalan, Lord. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Muli nga po, Diyos, hindi mapapantayan yung kadakilaan mo. Kaya, Lord, salamat. At nawa, Panginoon, ay ikaw ay napangasaya namin, naawitan ka namin ng buong puso, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. At ngayon po ay dadako na kami sa gabi ng aming pananalangin. Kaya, Lord, continue guide us at pasamahan mo po kami palagi, Panginoon, sa banal mong Espiritu para kami po ay guide. Salamat po, Ama, muli sa iyo lamang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, magpakailanman. In Jesus' name we pray and I pray. Amen. Amen. Sige, isa-isa na lang tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to you. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa katatapos na yung pong gawain po, Lord, sa concert ng collaboration po ng CIA at ng ACTS, maging iba pang mga body ministry at yung fellowship sa Dubai. Lord, maraming po salamat dahil kami po ay yung pinagtagumpay, Panginoon. At nagpapasalamat din po kami noong Friday, Panginoon, ay pinaranas mo po sa amin ang masaganang presensya mo at yung kapangyarihan mo po, Lord, at marami kang blessed na pagpala sa araw na yun, Panginoon. Kaya salamat po, Lord.
for the anointing of your Holy Spirit. Maraming salamat, Lord God, dahil tunay nga na hindi mo kami iniiwan o pinababayaan man, bagkos ay pinaparanas mo sa amin ang kapangyarihan mo, ay pinapadama mo sa amin yung pag-ibig mo. Kaya Lord, patuloy na kami ay maglilingkod sa iyo, Panginoon, buong puso, Lord, na ikaw lamang po, Panginoon, ang aming patuloy na paglilingkuran. Kaya Lord, patuloy niyong kami ay samahan at proteksyonan sa anumang mga gawa, mga plano ng Diablo, Lord, covered us by your precious blood, always, lalo na po yung aming puso at mga kaisipan. Yes, O God, para po kami po hindi malinglang ng kaaway, Panginoon. At Lord God, pinagpipray ko rin po patuloy ang iglesyang ito ng UICHGM Kanaan, maging ang Bethel, na kung saan sa panahon ito ay nagpipray din sila Pastor Roger, Lord. Kaya samahan niyo din po sila, Lord God, at pagtagumpayin sa gabing ito ng aming pagpipray ang kabuuan po ng UICHGM. Maging ang iba pa po namin mga kapatid na sa panahon ito yung naglalakbay at sila ay plano po na magpunta rito para makasama namin. Ay ingatan niyo po, Lord, sila Sister Mariam at si Brad Jan din po, Lord, kung sila ay loobin po na makarating, makasama dito para sila po ay makasama sa aming pagpipray para po sa iyong iglesia, in behalf of your people, O God, in behalf of your every servant, in behalf of your every ministry, in behalf of our every family, in behalf of our every company, Lord, kami po ay narito at magpipray. Kaya guide us by your Holy Spirit, in Jesus Christ, mighty name of Nazareth. Kaya Panginoon, maraming po salamat sa iyong kabutihan dahil nandiyan ka po at ang banal mong Espiritu kami ay guide at paalalahanan sa mga prayer po, Lord, na nais po ninyong i-utter namin sa oras nito. Kaya Lord, salamat sa aming bawat mga kapatiran, Lord, na sa panahon ito ay nangangailangan ng tulong, ay amin pong ipinagpipray na abutin niyo po yung kanilang mga needs, lalo na po yung nandun yung pag-atake ng kaaway. Lord, hindi niyo po ipapahintulot na sila ay masaktan ng kaaway. Bagkus, Lord, ay nandiyan po yung protection niyo sa pamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan na nag-iingat sa amin, na kumikilos sa amin, Panginoon, kagaya ng sinabi mo po doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, na ikaw na makagagawa ng higit kaysa lahat naming hilingin at isipin sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, kumikilos sa aming bawat buhay. Yes, Lord, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yes, O God, maraming po salamat dahil alam po namin, Lord God, na lagi mo po kaming sinasamahan at pinagtatagumpay, pinaparada mo sa parada ng katagumpayan. Kaya Lord, maraming po salamat, kagaya nga po yung nangyari nung sa Friday, simula sa umaga hanggang doon po sa gabi ng aming pagpupuri sa iyo sa concert na yon, the first time in the history, Lord, na nagkaroon ng live na concert, Lord, Christian concert to God. Kaya maraming po salamat dahil kami po ay sinamahan mo at pinagtagumpay. Kaya maraming po salamat, Lord, nawa ay mas marami pa po at mas magkaroon po ng yung miracles and wonders, Lord, ay maranasan talaga ng bawat sa kahit sa pagpupuri pa lamang po sa iyo, Panginoon, ay ikaw ay maluwalhati, madakila at maparangalan. Kaya Lord God, yun, ipinagpipray din po namin ng leadership ng UICHGM, hindi mo po ipapahintulot ang sino mang merong mga pansariling plano lamang, Panginoon, bagkus hayaan mo nga po na as you will, O Lord God, ang aming mga leaders na yung tinawag at hiniling po namin na i-guide niyo po kami at italaga ang mga ito. Hayaan mo nga po sila ay magamit mo po mightily sa iyo pong dakilang gawain. Lord God,
Pinapasalamatan ka po namin, Lord, sa mga lingkod mo po na itinalaga na at napag-pray na po, Lord, ng iyong mga lingkod. Ang hiling namin at dalangin ay palagi mo po silang samahan at i-guide at yung bawat ministry na ibinigay at pinagkatiwala mo po ay mapagyaman ng bawat isa. Yes, so Lord God, kagaya po sila Sister Mariam sa prayer ministry, Lord, i-guide mo po siya para mabigyan niya ng priority ang ministry po na ibinigay, pinagkatiwala mo po sa kanya. At maging sa admin para po mapangasiwaan, ng may kaayusan ang iglesia simula sa doon po sa mga kabuuan po ng tahanan ito, Lord, sa kitchen man yan o sa transport o dito po sa kabuuan ng iglesia, Lord God, kung ano man yung mga needs, Lord, ay hayaan mo nga po na bigyan mo po ng wisdom, ng katalinuhan si Sister Joy para po doon sa pagiging pagmi-minister mo, pinag-minister mo po siya sa administration, Lord God. At hallelujah, kagaya rin po sa buhay ni Brad Ugi na yung itinalaga sa music ministry. Bagamat naghahanap pa po kami ng yung mas yung pong coordinator ay yung si Brad Ugi po yung coordinator namin sa oras na ito, Lord. Pero po yung mas nakakataas po na posisyon ay wala pa pong kaming nakikita, napipisil po, Lord. Yes, O God, kung ito man ay nasa music pastor, O Lord God, o yung ikaw po, Lord God, yung magbigay, Panginoon, ng mga tamang lingkod mo po para ma-oversee po ang kabuuan po ng music ministry. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, glory to the living God. At Panginoon, bibigyan niyo po ng wisdom si Brad Ugi, ng pangunawa, at bigyan niyo rin po siya ng shepherd heart, Lord, na yung maunawain at mapagmahal para po sa mga music team po niya. Lord, ay nandun po yung pag-unawaan, pagtutulungan, at pagbibigayan, ano po yung para sa ikagaganda, ikalalago ng music ministry ng UI, ay ikaw po yung maglagay sa puso ni Brad Ugi, Panginoon. Lord, salamat dahil nandun po yung kasipagan na ibinigay po ninyo sa kanya, Panginoon. Nandun talagang nasa puso po niya na magpagamit sa iyo, kaya patuloy po na siya ay i-guide mo po. At hayaan mo nga po na mas magamit po siya sa mas malalim na paglilingkod sa iyong dakilang gawain sa music ministry. Yes, Father God in heaven. Maraming po salamat, Lord. At nga sa panahon ito, Lord, ay wala pa po kami sa evangelism na natatagpuan, Panginoon. Kaya, Lord God, aming pinagpipray na hayaan mo nga po na ikaw po yung magpaunawa at magbigay ng tao po para aming napakahalaga po ng tungkulin na ito sa evangelism, Lord God, na kung saan ay ito po yung puso, yung sinasabi, yung puso ng Panginoong Hesus, na ito yung Great Commission, Lord God, dahil narito po yung evangelism. Kaya Lord, hayaan mo nga po na bigyan niyo po kami ng isang minister para po sa evangelism. Hallelujah. Oh, glory to the living God. We praise you and we glorify your name, O Jesus. Lord, salamat po at maging sa aming education ministry. Lord, aming pinagpipray, Lord, na patuloy niyo po na i-guide si Brad Daniel. Bagamat marami na rin po siyang kaalaman, karunungan about sa mga salita mo. Subalit hindi po doon tatapos, Lord, dahil mas marami ka pa pong ituturo. Kaya sa pamagitan po ni Brad Daniel, Lord, gamitin mo po siya mightily para po maturuan ang lahat ng
mga miyembro ng UICHCM. Hindi lamang po sa Kanaan at hayaan mo nga po Lord na ito ay ma-extend doon sa Bethel para po sila ay matuto rin. Kaya loobin nyo rin po Lord, hipuin nyo ang puso ng aming mga kapatid sa Bethel na kung kinakailangan na sila ay magpunta rito, mag-join sa aming po mga pag-aaral na gagawin. Lalo na po yung plano Lord na leadership training itong first week nga po ng June pagpasok po ng holiday. Kaya Lord God, aming pinagpipray na kayo po yung magpala sa bawat mga plano ng education ministry, Panginoon. Sa buhay po ni Brother Daniel, salamat po sa kanyang kasipagan din, hindi lamang sa education kundi nandun din po siya na nagsusupport sa transport. Thank you Lord God sa buhay niya. Kaya hinihiling din po namin Lord na patuloy na kayo po yung mag-guide sa kanya para hindi po yung kalooban niya masunod bagkus yung kalooban mo po Lord. And I pray for the shepherd heart sa buhay po ni Brother Daniel Lord God, at yung mas malalim, mas malawak na pangunawa ang ibigay po ninyo Panginoon. Yes, O God, pag-ibig sa mga kapatiran, sa mga tupa Lord, at mas malawak, mas malalim na pangunawa nga. Kaya maraming salamat Lord na alam po namin na sa panahon ito ay nasa Maynila na po si Brother Daniel. Hinihiling namin at tinadalangin Lord yung pagsama mo po, yung gabay mo, at lalo na po sa kanyang pagbabalik dito po sa bansa ng Saudi Arabia. Ingatan mo po siya, maging ang dala-dala niya yung bagahe po niya Lord, at yung pong kanyang supporting papers Lord para po sa pagpasok ng bansa, paglabas ng aming bansa at pagpasok po dito sa bansa ng Saudi Arabia. Ingatan po Lord yung kanyang mga papel na yun Lord, yung passport, yung kama niya Lord, o yung mga visa. Panginoon, maraming po salamat sa iyo po namin ito. Ipinagkakatiwala sa mapagpalang kamay ang mapayapa at ligtas na paglalakbay ng aming kapatid si Brother Daniel. Thank you Lord God sa buhay po ni Brother Daniel. I-bless niyo rin po patuloy ang kanyang buong sambayan, lalo na po yung kanyang mga anak Panginoon. At nawa makakita po siya ng tamang inihanda mo po para sa kanya na kanyang partner in life Panginoon. Lord God, maraming po salamat, at sa iba pang ministry doon po sa Sevenfold Ministry ay sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala Lord God, sa iyong mapagpalang kamay na kayo po yung palaging mag-guide, magpatnubay Panginoon. At maging aming bansang Pilipinas Lord ay aming ipinagpipray rin Lord God na kayo po yung patuloy magkaloob ng kapayapaan, ng katahimikan, kaayusan sa aming bansang Pilipinas, at katapatan sa mga lingkod po Lord na itinalaga ninyo. Lord God, alam po namin naman na ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa ay pong niloob na sila yung may talaga, sila po yung may halal. Kaya Lord, aming pinagpipray yung guidance po ninyo at ng banal ng Espiritu, na bigyan niyo po sila ng banal na takot, banal na pagkatakot sa Diyos. Yes, O God, at yun lahat po ng kanilang mga gagawin nawa ito po ay ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga plano at panukala Lord, para sa paglago, pagtatag ng aming bansang Pilipinas. Maging ang aming Presidente Lord God ay aming pinag-pray for more wisdom, knowledge, and authority Lord God. At hayaan mo nga po Panginoon na yung interest ng aming Pangulo ay para sa katagumpayan, para sa paglago ng aming bansang Pilipinas, para sa pagpapatatag ng bansang Pilipinas Panginoon. Yes, Lord God, maraming po salamat, at Panginoon, pinasasalamatan ka rin po namin Panginoon dahil kami po ay patuloy mong sinasamahan Panginoon ng aming bansang Pilipinas, at binibigyan ng kasaganaan Panginoon. Lord, maging ang bansang ito ng Saudi Arabia namin kinalalagyan, ay aming pinagpipray Lord na hayaan mo nga po Lord God na patuloy niyo pong iparanas sa amin ang kapayapaan, katahimikan at kaayusan. Kaya Lord, more wisdom, knowledge and wisdom po sa hari ng bansang ito na si King Salman Panginoon, at ang kanyang anak na si King, yung Crown Prince Panginoon. Hallelujah. Ikaw po Lord ang magpala Panginoon sa buhay ng
susunod na tagapanguna o mamumuno, Lord, o magiging sunod na hari, Panginoon. Kaya amin pong ipinag-pray na yung wisdom, Lord, lalo nga po na naunawaan namin, nalaman namin na siya po ay, Lord, hinipo mo po ang kanyang puso't buhay, binigyan ng panibagong buhay, pinagaling, Lord, at ito po ay dahil sa lingkod mo po na nag-pray para sa kanya. Kaya, Lord, salamat po sa buhay ng Crown Prince nito. Lord, na hayaan mo nga po na siya po ay lubusang makakilala ng lubusan sa Panginoon Hesus. Maraming po salamat, Lord God, dahil ikaw po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, O Lord God, maraming po salamat. Pagpalain po patuloy ang bansang Saudi Arabia, ang lahat ng mga katuwang sa pamumuno ng hari ng bansang ito, Lord, ay i-bless niyo po at bigyan ng banal na takot at yung katapatan sa kanilang paglilingkod sa bansang ito ng Saudi Arabia. Ama, maraming po salamat. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, niluluhat, dinadakila dahil sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Maging ang iyong bayang Israel, Lord, ay aming pinag-pray, Lord God, na ikaw po patuloy na magpala sa bansang Israel, maging sa iyong lingkod na yung itinalagang namumuna sa bansang ito sa buhay po ni Prime Minister Netanyahu, Panginoon. Bless him, Lord, more wisdom and knowledge and your divine covering protection be upon him always, O God. At hayaan mo nga po yung kanyang leadership, yung panguna po niya sa bansang Israel, ay ikaw po yung manguna at mag-bless maging sa mga katuwang niya po, Lord, na namumuno, maging sa mga kasundaluhan, kapulisan, Lord, sa bansang Israel. Give them wisdom and strength. Yes, Lord God, knowledge na nagmumula sa iyo para po sa patuloy na pangangalaga ng bansang Israel. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo po sa iyong bayang pinili, ang bayang Israel. Thank you, Lord God, at continue bless and protect this country, O Lord God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ito po yung aming panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Maging ang mga karatig bansa at iba't ibang mga bansa sa buong mundo, Lord God, ay aming pinag-pray yung patuloy niyo po na pag-ingat, pag-guide, pag-protection, Panginoon. Hallelujah. At pagpapala sa bawat mga bansang ito, Panginoon, na nawa ang bawat mga bansang ito ay makilala ng lubusan ng Panginoong Hesus at siya ay tanggapin bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya salamat po, Lord God. Muli ay ibinibigay o ipinapatungkol namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, yung kaluwalhatian at kadakilaan. Yes, Lord God. Maraming po salamat, Lord, at maging yung sasakyan po na Kia Soul, Lord, ay nawa ay lahat ng mga dapat maayos, Lord. Give wisdom yung pong mekaniko para lahat ng mga bagay na dapat i-check at lalo na po yung mga ternilyo na maluwag pa ay mahigpitan para wala pong aberya sa mga susunod na paggamit ng iyong sasakyan. I pray, Lord, for the favor at pagpalain niyo po ang Kia Soul, Panginoon. Give wisdom, maging yung pong salatiro, Panginoon, sa buhay ni Brad Danny, Lord. Ni Mang Danny, Panginoon, na nag-aayos ng mga panlabas na kaayusan po doon sa Kia Soul. Lord, bless them, Lord God. At ikaw po yung maghipo sa kanilang bawat buhay. Maging, Panginoon, yung tagahanap, Lord, ng mga parts nito. Ay bless niyo po at bigyan ng katapatan sa kanilang bawat puso't buhay, Panginoon. Bless them, Lord. At maraming po salamat sa aming iba pang mga kapatid, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to the living God. Yes, Father God in heaven, maging aming plan B. Sa plan B ko po, sa aking kumpanya na kung ito talaga po, Lord God, yung kalooban mo at nandito po yung deal pa po na binitawan ko po na kung ako po ipananatilihin mo po sa kumpanyang ito, ay ako po patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya maraming po salamat. Dahil ikaw po yun, Panginoon, ang nakakaunawa, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Kung hindi na po kinakailangan na mabawasan po yung sahod ko sa pamagitan ng paghati doon sa ikama o sa medical, Lord,
ay Lord, alam ko na nananampalataya ako na ikaw mismo yung hihipo doon sa mga amo ko, Lord, direct manager ko at lahat ng sa admin man o sa HR o yung CEO namin, Lord. I pray that you will continue touch their every heart, Lord, for my people, Lord God. Yes, Father God in heaven, nananampalataya po kami dahil Lord, sabi mo nga sa iyong salita na kung kami ay manatili sa iyo at ang salita mo ay manatili sa amin, ano man ang aming hihilingin ay iyong gagawin mo po para sa amin. Sabi mo pa rin po doon sa 11:23, Lord God ng Mark, ay anuman ang aming hilingin sa aming mga panalangin, manalig kami na natanggap na namin ito at ito nga ay aming tatanggapin. Kaya Lord God, na nanampalataya po ako na yung salita mo po ay nandun yung katapatan, nandun po yung kapangyarihan ng salita mo. Kaya Lord, inaangkin po namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy niya pag-iingat niyo po sa aming bawat pamilya, sa aming bawat mga kapatiran at sa kanilang bawat sambayan. Muli sa iyo lamang po ang kapurihan, kapangyarihan, kalawalatian, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kala ko ano na late na si Tay Pedro eh. Wala pa pala, may 5 minutes pa, 10 minutes pa. 5 Ay, minutes. dala kang kape. Ang daming kape dyan, oh. Mabuti ang Diyos na sa Amin ay Ingat tayo. Sige po, okay na. Okay, salamat natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pamanangin, salamat ng Jesus, kung kayo lumatang ina, at sumasalita sa inyo. Amen. Kayo po ang pinakahimayin na Diyos na buhay, na nagbibigay sa amin ng biyaya at ngayon alaga sa araw-araw. Ngayon, maraming po salamat at naipahayag namin ang aming kahilingan at panalangin sa inyo. Alam namin na ang aming ginawa ay answered prayers na po. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At sa aming tatlo na narito ay tagumpay namin na ihayag ang aming mga gawain. Sa aming pong kapatiran na hindi nakatalo, patubayan po sila. Yes, Lord. At bigyan ng pag-iingat at sana po sa susunod ay maging makadalo sila at makagawa ng gawain para sa inyo, Panginoon. Amen, Lord God. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming paghihiwalay sa ito, sa aming pagtulong sa bigyan niyo ang aming tahimikan at magandang panaginip, Panginoon. Amen, Lord. Po ay pagtrabahin mo rin po sa aking pagpapunta sa aking trabaho. Yes, sa O God. pag-iingat sa aking pagmamaneho. Amen, Lord. Salamat po, Panginoon, muli sa iyo pakikinig sa aming panalangin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng inyong anak at pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.